Ito na yung ating small body mga bossing. Naikabit na natin ang ating evaporator at syempre, na-mount na rin natin yung ating condenser. Naikabit na natin ang ating receiver dryer at syempre, minamount na natin yung ating auxiliary fan. Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At meron tayo ditong small body, 16 valve. Ang gagawin natin dito ay syempre, papalamigin na natin. At shoutout sa mga COC dyan, Corolla Owner Club. Yun, shoutout sa inyo mga bossing. Ang gagawin natin dito sa ating small body ay i-convert na natin siya ng laminated na condenser. At syempre, i-convert na natin siya ng compressor na denso. Okay, 11C laminated na condenser. At syempre, ibababa rin natin yung ating evaporator mga bossing. Yan. Ipa-flashing na rin natin yan. Palit tayo ng receiver dryer at expansion valve mga boss. So abangan nyo ito mga bossing. Tingnan natin kung anong response ng lamig na makukuha natin dito sa ating small body. Pero lahat naman ng mga kinabit nating mga ganitong setup mga bossing, yung denso na 11C, tapos laminated na condenser, setup na magandang valve, dryer syempre, goods ang kinalalabasan ng ating trabaho dyan mga bossing. Kaya inuulit natin yan at yan ang nire-recommenda natin pagdating sa pagpapalamig ng ating aircon. Dahil mga bossing, yung ating 11C ay mga pang-BIOS yan. Okay? Depende na lang kung anong year model yung gagamitin nyo. Pero 11C na denso, mga nakadesign yan sa mga pang-BIOS natin na aircon. Ito yung condenser nating laminated na ilalagay dito mga bossing sa ating Corolla. Serpentine kasi yung ating stock, no? So ngayon kasi pag gusto nating mawala ang high pressure, isa sa mga si condenser ang talagang medyo mabigat na trabaho o may mabigat na trabaho pagdating sa mainit na temperatura o mainit na panahon. Okay, kaya mas maganda makalaminated na. Parang kinukumpara ko lagi yan mga bossing sa ating radiator. Kung ikaw ay naka 1 row na radiator, hindi ba mas maganda kung kasya yung 3 rows o kaya 2 rows? So mas maraming tagapagpalamig, hindi magkakaroon ng high pressure ang ating aircon at syempre hindi mahirapan yung ating compressor. Dahil ang trabaho ng condenser, tanggalin yung heat ng ating compressor mga bossing. Kaya ang pinaka-the best, kung ganyan pa at syempre lumang modelo na, paano sasabay ang luma sa panahon ngayon? Kailangan yung mga design ng mga condenser at mga aircon ngayon, yun ang ikakabit natin sa ating mga lumang sasakyan. Okay, sasabayan pa natin yan ng auxiliary fan. Kailangan yung auxiliary fan, hindi naman porke bago ang compressor, bago ang condenser laminated, yung auxiliary fan ay parang namamasyal lang. So, yung RPM ay mahina or mabagal. So, isasabay din natin yung mga ganun para makakuha tayo na mas magandang improvement ng aircon, syempre mga bossing. Ito yung ating evaporator ng ating small body mga bossing. Na-flashing na namin yan. May final kaming check-up na leak test at para malaman natin kung may leak o wala. No? Pinalitan na rin natin ng expansion valve yan. So para sigurado tayo. Ayaw natin ng pabalik-balik na trabaho kaya hindi naman dahil ginagastosan natin ng kliyente. Pero yun yung pinaka-tama. Kasi pag nagtipid, pwede namang yung mga lumang valve ay hugasan na lang or linisan. Pero ang problema pag bumara, tapon ka ulit ng refrigerant, tapos baba ulit ng evaporator. So sayang naman mga bossing. So kaya sinisigurado na natin yung trabaho para isang trabaho na lang, mas makakatipid yung ating kliyente kung hindi pa balik-balik ng paggawaan. Ito na magiging forma ng ating laminated na condenser. Mga bossing, pinakamahabang size tong kinuha natin, no? Parang mga nasa 26 yata ang haba niyan or 27. So meron kasing mga naglulong condenser na 23 lang. So para sa akin kasi, kung ano yung kakasya sa ating lokasyon o sa area na yan, mas maganda kung mapupuno natin ng condenser yan. Kung pwede nga sana yung 14 by 26, mas maganda sana. Kasi yung ganda ng condenser, yun ang magbibigay ng mas magandang response ng lamig sa ating aircon. Kaya nga minsan mga bossing, pag binabasa yung ating condenser ng tubig, lumalamig yung aircon, gumaganda yung temperatura. So, kailangan yung ating condenser hindi magkakaroon ng mataas na temperatura. O yan yung forma niyan. Mga bossing, yan ang kalalabasan niyan. Iba bracket na lang namin ng panibago yan dahil hindi naman papasok yung bracket nung ating original. Okay? Ito na ang main event natin dito mga bossing.
itong ating conversion ng ating bracket, no. So ina-align natin yan dito sa ating original na adjuster. Ang maganda lang dito ay syempre meron tayong isang urig na pwedeng pagkuhaan ng alignment, no. Okay, so yun yun at ipo-full weld na lang yan. Ito na yung bracket natin mga bossing. Pintura na lang ang katapat nito. Goods na to. Yun naman mga kapal ng aming bracket na ginagamit. Sulit niya mga bossing. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit magkaiba ang mga presyohan ng ating serbisyo kaysa sa mga... Pakita ko sa inyo isang bracket na kung ano yung bracket na nilagay nila dyan. Ito mga bossing, tingnan nyo yung bracket na ginamit nila, no? Yan yung compressor. So naka-TRS naman siya ng compressor, pero ang problema nito, maugong na yung loob. Tapos hindi tayo nalalakasan ng bomba rito sa ganitong compressor, kaya kino-convert talaga natin ng 11C. Pero yan yung bracket niya mga bossing na ginawa. Pero yung bracket natin na ginawa, eto na. Ayan. Pwede naman sigurong i-flex na at ipagyabang konti. Kaysa ron, sa kanamit nila. Ay, share lang namin sa inyo mga bossing. Ito na yung ating small body mga bossing. Naikabit na natin ang ating evaporator at syempre, na-mount na rin natin yung ating condenser. Naikabit na natin ang ating receiver dryer at syempre, minamount na natin yung ating auxiliary fan. At tingnan nyo yung ating compressor mga bossing. Nakaka-mount na yan dyan. Okay, so nakakabit na yan. Ilaliman nga natin. Yan. Na yung bracket natin mga bossing. Okay, so konti na lang. Tapos itong ating radiator fan, pinapa-convert na rin natin siya ng high-speed syempre na fan. Saan ba? Okay. Yan. Yan na yung kakabit natin. Ito yung dati niya. Pero yun na yung kakabit natin. Mas malakas. Okay, konti na lang yan mga bossing. Hindi ko lang alam kung aabot kami kasi alas 3 na yata. Pero tatapusin namin to. Okay, mga bossing, ito na yung ating install ng ating high-speed na fan. Tingnan nyo naman, kompleto tayo ng bracket. Baba, taas. Meron yan. Okay? So, yung tornilyo na lang ang pangit. Papapalitan natin ng medyo maganda yan pag kung meron sila dyan na maganda. Para bagay naman yung tornilyo natin dito sa ating bagong fan. Hindi siya bago, second hand. Okay, yan na yung mga bossing. High-speed na yan kanyang aux fan ng ating radiator. Mga bossing, nilabas na natin itong ating small body rito dahil syempre gusto natin siyang pasikatan ng araw. Ayan ang ating haring araw. At syempre naglo-load na kami ng refrigerant. Flex lang namin sa inyo yan. Nag-automatic pa mga bossing. Yan na yung ating bagong install ng fan. Nag-automatic. Okay, so nakasabay ito sa aircon. Ito nga lang mga bossing, nakasabay sa susi. So yan pa yung papaasikaso natin dyan na dapat pagka nag-aircon, sabay silang gagana. Pag hindi naka-aircon, saka lang gagana yung ating radiator fan para hindi naman bugbog yung ating auxiliary fan, no? So yan na, nakapag-load na tayo ng Freon. Meron tayong reading na, yan yung sinasabi ko na napakagandang reading. Ang low side natin mga bossing ay wala pang 30, 28, 25, kaya pang mag-20. Tapos ang ating high side ay wala pang 150. Nasa 20 mga bossing. Yun, nag-automatic. Pag nag-off, tataas ang low side, bababa ang high side. Tapos yung pagbalik ng automatic naman niya ay maganda rin naman. Hindi siya ganun katagal bago magbalik. Oy, shoutout sa ating Unico Iho. Ano yung sing-sing mo? Eagle? Kuya ka ba? Sige nga. Yun o. Shoutout sa mga kuya dyan. Mga bossing, obserbahan lang namin to. At syempre, shoutout sa ating may-ari nito. Syempre, ang may-ari nito mga bossing ay ating kaibigan, ang ating presidente sa ating club, Philippine Eagle. Shoutout sa ating mga kuya, syempre, sa kapartiran Eagle Clubs ng Manila, mga bossing. Shoutout sa ating mga kuya dyan. At yun, mga bossing, obserbahan lang namin to. Siyempre, tingnan natin yung lamig sa loob. Yeah, nag-automatic. Ganda. Asan pang thermometer?
Ay mga bossing. So nilagay natin ang testing namin sa mga luma ding sasakyan. Kasi mga bossing, ang gitna mas malamig. Yung magkabilang gilid kasi doon namin kinukuhaan para makita namin kung gaano ayun, patay sindi. Asan na ba ang thermostat nito? Masyadong mabilis mga bossing. Asan ba? Ano ba ang thermostat nito? Manual? Sagad na. Agoy. So ibig sabihin, naabot niya yung lamig ng ganun. Kabilis. Pero sobrang nakukulangan pa ako mga bossing. Nakukulangan pa ako. Lagay natin sa number 2. Kasi dito sa magkabilang gilid mga bossing, ang lamig lang na meron siya ay nasa 11. Patay, nag-off na naman. So papalitan muna natin tong thermostat. Hindi siya normal kasi nakasagad na. Mabilis pa rin siya mag-automatic. So papalitan ko ng mas makakabuelo pa ng lamig. Okay naman sana yung ganong kabilis na automatic kung hindi ka mabibiti ng lamig sa loob. So maganda yung kasi nakakapagpahinga, no? Pero kung hindi ganong katindi ang supply ng lamig, kasi kagaya niyan mga bossing, nasa 11, lagyan natin sa gitna. Kasi mas malamig ang gitna eh. Pero tingnan natin kasi kung sakaling goods naman yung response ng lamig at mabilis, ayun, nag-off na naman mga boss eh. Nakapatay na naman yan. Ay, bumaba yung RPM. Yan. Tingnan natin kung tataas yung RPM yan. Yun, tumaas. Bumalik. Okay, so hindi mababa pa nga yung RPM mga bossing eh. Nasa 800 lang. Okay, so pag sa gitna kasi mga bossing, bumababa naman siya ng nasa, kaso mabilis pa rin talaga mag-automatic eh. Kita ba? Bumababa naman siya ng G's. Ayan o. Kaso nag-off. Bilis, nag-off na naman. Eh, bumaba na naman yung minor. So papalitan ko lang ng thermostat na medyo mas matagal yung off, na parang mga kalahati lang ang setting. So set natin siya sa mga 9 degrees Celsius bago siya mag-off. So para at least yung lamig, ganun siya kalamig bago mag-cut off. Hindi na natin siya masisetting mga bossing kasi nga sagad na oh. Ayan oh. Naka-full na eh. O yun na lang ang obserbasyon na gagawin natin dito. Konting-konti na lang, pero pagka okay naman sa ating kliyente yung response ng lamig na ganito, nasa 10 degrees Celsius bago mag-off, pero sa kabilang side nasa 11 ang lamig, pwede na. Pero syempre gusto natin yung talagang pumapasok ng kamay o ng balat pagka nilapat natin yung ating kamay dito sa louver natin. Pero nakukulangan ako sa kasi ayun, tama. Naka-on yan. Nasa 10 degrees Celsius. Nag-off. So, set natin siya ng mga nasa 8 degrees Celsius bago siya mag-off. Pero kagaya sinasabi ko, maganda sana naman to kasi nga makakapahinga ng mabilis yung ating compressor, ating fan. So, okay naman sana yan. Pero kung mabibiti ng lamig, palit tayo ng thermostat natin. Okay, ayun lang mga bossing, obserbahan natin. Papalitan ko lang muna ng thermostat yan. Kaso Sunday ngayon mga bossing, kaya meron kaming church ngayon. Andiyan ang aking mga anak. Tuwing Sunday kasi mga bossing, wala tayong trabaho talaga. Pero pinalabas lang natin to kasi nga para maobserbahan, makargahan. Dahil kaibigan naman natin yung may-ari nito. Kaya walang problema na mamaya pa niya kuhain to pagtapos ng ating simba. Okay, mga bossing, ngayon lang pa-update din tayo dito. Pa-monitor natin to at bigyan namin kayo ng kung anong sitwasyon, kung anong nangyari dito sa ating small body na ginawa na to mga bossing. Pero ito na yung mga ginagawa natin sa mga lumang modelo. Convert ng compressor, high speed na fan, at condenser na laminated mga bossing. Okay?